Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po tayo sa Family Rosary Crusade sa Church Alive. Ang debosyon sa mahal na ina ay binitbit kasabay ng pananakop ng mga dayuhan. At dahil kultura ng mga Asyano ang paggalang sa ina, madali na kilalanin natin o igalang at mahalin ang ina ng maliligtas at anak ng Diyos. Gaano ba kahigpit ang pagkakahabi ng kultura, pananampalataya at debosyon kapag Kristiyanong Pinoy? Yan ang pag-uusapan natin kasama ngayon si Father Yulito Ignacio o Father Itoy ng Archdiocese of Manila. Father Itoy, good morning. Good morning, Father Joel. Oo, thank you Ako, in spite of your busy schedule, buti na lang nakasama ka namin. Salamat naman. At tamang-tama ikaw ang aming bisita na usapin tungkol sa mahal na ina, because you have a special love, not only a devotion but really a deep love for the Virgin Mary, Father Itoy, diretso na tayo, Pwede bang pakipaliwanag yung ugnayan, between the Filipino faithful and Mary? Napakahalaga yan. Kasi yung pinaliwanag yan ng ating mga obispo noong 1974 pastoral letter, ang Mahal na Birhen, kung saan pinakita na ating mga obispo na para sa ating mga Filipino people, Mary has a special place to us. Marami na ipaliwanag doon na tulad ng debosyon natin kay Yesu Cristo, pagpunta natin patungo kay Jesus, andaan natin si Maria. Alam nyo, bago pa nagsimula itong debosyon natin sa Mahal na Birhen Maria, nung sinakop tayo ng mga Espanyol, dinala yung imahe ng Santo Niño. At the same time, dinala na rin nila yung imahe ng Nuestra Señora de Guia. Yun ang Our Lady Guide of the Way. Parang si Maria ang naging landas natin. Tapos isa pang, siguro hindi coincidence to, nung dumating yung mga barko ni Ferdinand Magellan, that was, alam natin, di ba, 1521, yung 2 sa 3 barko ay ang pangalan sa Mahal na Birhen Maria, Concepcion, in honor of the Immaculate Conception of the Virgin Mary. Yung isa namang barko ay Victoria. That's Our Lady of Victory din yun, in honor of the Virgin Mary. Tapos at the very start, itong Manila has been consecrated. Manila Cathedral has been consecrated to the Immaculate Heart of Mary. Ganun din yung diocese ng Nueva Cáceres sa Nueva Segovia. Pero makikita natin ang devotion natin sa Mahal na Birhen Maria ay bahagi na ating pananampalatayang Pilipino. In fact, tayo tinatawag ng mga Espanyol na Pueblo Amante de Maria. Ibig sabihin, isang bayang nagmamahal kay Maria, a people in love with Mary. Isang bayang sumisinta kay Maria, lalo na nagkaroon ng International Eucharistic Year, na yun ay part sa song ni Father Cancier, that is a Eucharistic Congress, Eucharistic hymn, pero sinabi niya talaga roon, we Filipino people are people in love with Mary. Kinote yun ng Mahal na Birhen na document, kinote yun ng Second Plenary Council of the Philippines document, kinote yun ng Catechism for the Filipino people, Catholics. Pero napakahalaga niya kasi ang veneration natin sa Mahal na Birhen Maria ay nasa buong bansa. Yung Filipino Catholicism, talagang deeply Marian yan. Tignan natin, sa buong bansa, napakaraming piyesta, napakaraming Marian Shrine. At karamihan sa Shrine. piyesta ay patungkol sa Mahal na Birhen. Totoo yan. Just in case sa iba't ibang locality, probinsya, ito nga tinitignan ko rito. Halimbawa, sa Batak, may Our Lady of Badok in Ilocos, Our Lady of Charity. Sa Cagayan Valley, may Our Lady of Fiat. Sa Pangasinan, Our Lady of Manawag. Sa Obando, Bulacan, Our Lady of Salambao. Sa Antipolo, Siyempre. Our Lady of Peace and Good Voyage. Tapos sa Mabitac, Laguna, Our Lady of Candelaria. Taal, Batangas, Our Lady of Kaysasay. Naga, Our Lady of Peña Francia. Yung sa Señora Birhen de la Gregla sa Lapu-Lapu City. Yung sa Buanga, Our Lady of Pilar. Kaya nga yung
widespread devotion to the Virgin Mary Mm-mm. ay goes back to the origin of Christianity in the Philippines. Halimbawa, yung two prominent titles ni Mama Mary, ni Blessed Mother sa Pilipinas, dalawa yan. Immaculate Conception. Mm-mm. Pangalawa, Our Lady of the Rosary. Napakahalaga niya. Yung Immaculate Conception, nabanggit na natin yung debosyon natin kay Maria. Nga nabanggit natin na yung Katedral Nueva Segovia, Cáceres, Manila Cathedral, tapos ang Filipino people na alam natin has always been consecrated to the Immaculate Heart of Mary. Our Lady of Rosary. Just think of the La Naval procession. Oo, sa Quezon City. Ay naku, oo. talagang it is considered as the biggest Marian procession ever Oo, since sa oo. history ng Oo. hanggang ngayon. Talagang kakaiba yung devotion sa La Naval Mm. kasi nagkaroon din ng Battle of La Naval sa Manila Bay Mm. laban sa Dutch ship from Holland na gustong invade tayo, gusto tayong gawing protestante. Mm. Kaya nga nagkaroon din tayo ng Miracle of Our Lady of the Rosary. Yeah. Yung Rosary, Our Lady of the Rosary, talagang title yan kasi we Filipino people, sabi sa mga historian, ever since, naririnig daw yan sa mga bahay-bahay ng mga tao pagdating ng 6 o'clock. Mga tao nagdarasal ng Holy Rosary. Mm. They only hear those words, Ave Maria, Ave Maria, no? Kaya nakita natin ang Marian devotion ay bahagi talaga sa buhay natin. Napakarami niyan. Halimbawa yung feast day ni Mama Mary. Pag Christmas season, di ba? Nandiyan ang simbang gabi. Yung simbang gabi na yun, Mass in honor of the Virgin Mary, 9 days na binabas. Nandiyan mismo araw ng Pasko, may mga dramatization ng birth of our Lord. Nandiyan yung salubong, paghahanap ng tahanan ni Jose at ni Maria sa pagsilang ni Jesus. Nandiyan yung feast ni Mary, Mother of God. Pag Holy Week naman, talagang tayong mga Pilipino, talagang nakafocus din sa suffering ng ating Panginoong Kristo. Diba? Tulad ng debosyon natin kay Jesus Nazareno. Pero kasama ang Jesus Nazareno, si Maria, the sorrowful mother. Na para bang sorrowful mother, Mater Dolorosa. Talagang nandun talaga si Maria. Tapos pag muling nabuhay naman ang ating Panginoong Kristo, resurrection, nandun naman yung salubong. Yung talagang alegria. Yes, yung kaligayahan ni Maria sa pagtangpo niya kay Jesus na muli. At throughout the whole liturgical season, naroon talaga yung devotion natin kay Maria. Hindi pa natin sinasama yung mga processions ng Holy Week na kasama ron talaga ang images ng Mahal na Birhen Maria. Hindi nawawala, no? Hindi mo pa nababanggit pag September 8 naman ang birthday naman ni Mary. Correct. Grabe, Isa pa yan. Parang may birthday din sa mga bahay natin. Talagang celebration yan, no? Naalala ko pag birthday ni Blessed Mother, yung father ko nung buhay pa, marami kaming images ni Mama Mary. Alam ko yan, napunta na ako sa isa niyang hawakan. Sasabihin niya, Happy birthday, Mama Mary. Happy birthday, Mama Mary. Happy birthday, Mama Mary. Kaya nga, ganun kahalaga, no? Pare, ito ay isang tanong, sa tingin mo, what is it about the Blessed Mother that makes her really easy to relate with yung mga Pilipino? What is it in Mary? Meron talaga. Unang-una, ang tawag natin kay Maria, ang mahal na Birhen. Tulad din yan ng, ako pag naisip ko to, naalala ko ang salitang ang mahal na araw. Pero ang literal translation talaga niyan, Semana Santa means Holy Week. Pero hindi natin tinatranslate na banal. Banal na linggo. Tinatawag natin ang mga mahal na araw. Dahil yung affectionate natin sa mga mahal na araw na to ng pagpapakasakit, pagkamatay na ating Panginoon sa Kristo, ganun din ang Mahal na Birhen Maria. Biro mo, iba-iba ang tawag sa Mahal na Birhen Maria, no? Sa iba't ibang bansa, pero ating mga Pilipino, ang tawag natin sa Kanya, ang Mahal na Birhen. Yun ay dahil sa pagmamahal natin sa Kanya. Kaya ako sinasabi to, nakaka-relate tayong mga Pilipino kay Maria. Dahil tayong mga Pilipino ay, number one, family-oriented. Okay. Nandiyan yung presence ng nanay, tatay, anak. Si Maria talagang considered talagang nanay yan, no?
ang society natin, matriarchal society, yung role ng Filipino women, talaga yung role ni Mama Mary, parang damang-dama natin. Pangalawa, yung meal-oriented. Nakaka-relate tayo kay Maria dahil tayo mga Pilipino, mahilig yung mag-meal, kumain, mahilig mag-fiesta. Alam mo naman yung pista ng Mama Mary, bukod sa celebration, kainan din yun, no? Talagang meal-oriented. Talagang, pero meal-oriented, pero napakaganda nyo kasi yung pesta ng Mama Mary, nagtitipon-tipon yung tayo, parang isang komunidad. Talagang, pag nagtitipon-tipon mga Pilipino, may pagkain, yun yung pesta. Tapos yung devotion natin kay Mama Mary, nakaka-relate dahil tayo mga Pilipino yung suffering-oriented. Okay. Mahilig tayo sa drama, telenovela, gusto natin umiyak talaga. Yung ganung tipo, yung nga devotion natin kay Jesus, pagpapasa ng krus, pagmamahal ni Jesus. Pero nakikita natin, hindi lang si Jesus nag-isang naghirap, kasama si Maria sa pagpasa ng krus ni Jesus Christ. Kaya nga parang si Maria, nakaka-relate tayo dahil sorrowful mother siya. Si Maria na nakikibahagi sa ating paghirap sa buhay. Kaya kung meron tayong difficulty, suffering, saan tayo tatakbo? Sa mahal na ina. Then pang-apat, tayong mga Pilipino, sabihin natin na bayani-oriented. Talagang binibigyan natin dangal yung ating mga heroes. May mga bayani talagang modelo yan. Si Maria para sa atin, modelo talaga yun ng pananampalataya, modelo ng pag-asa sa Diyos. Lalo na si Maria, dukha sa Espiritu, modelo niya para sa atin na umasa, magtiwala sa Diyos, magmahal sa Diyos. Modelo ng pananampalataya, pag-asa, pagmamahal sa Diyos. Panguli, yung tayo mga Pilipino, spirit-oriented. Naniniwala tayo sa presence ng spirits. Ganun nung before Christianity came, meron tayong mga naniniwala sa mga paniniwala sa mga ani-anito, ganun-ganun. Pero yung tingnan mo, i-apply natin yun sa spirit-oriented natin mga Pilipino. We truly believe in the presence of Mary in our life. Tulad ng believe natin sa presence ng God. Halimbawa sa apparition ng Virgin Mary, talagang malambot ang puso nating mga Pinoy, no? Talaga, tayo nga, parang yung mga faith healing, pinaniwalaan natin nga lahat. Pero lalo na sa faith experience natin sa Spirit of God presence with us, the Spirit of Jesus Christ, much more the Spirit of our Mother, Right. of the Virgin Mary. Kaya nga, para bang angkop na angkop ang debosyon ng Mahal na Birhen para sa ating mga Pilipino, no? Talagang yun. Alam mo, Father Itoy, yung mga ibang tanong ko, sinagot mo na. Hindi, kahit Hindi natin. talaga. Kasi, Hindi, tuloy pa diba, natin. sabihin, dito kasi nakikita, kasi may isang question nga na, paano ba hindi magiging superficial itong mga sabi mo nga, sabihin, yung sa pandamdam natin, very practical, ibang, yung isang ina na sa isang pamilya, tinitipon ng kanyang pamilya Totoo. sa kainan. Totoo yan. Kaya, yung pagmamahal na idinudulot. Sa presence ng nanay. Oo. Yan. Kaya si Maria nga, na sinatawag natin ina. Ina, yung ina ng laging saklolo. Mahal na ina. Para Itoy, hindi ito matatapos kasi sa isang linggo, sasama mo pa rin kami, no? Para sa pagpapatuloy ng ating panayam sa iyo, no? And I would like to thank you, at least para sa araw na ito, na salamat sa pagpapaundak mo sa aming imbitasyon. Salamat din sa paanyaya. Masaya akong bahagi tungkol sa ating Mahal na Birhen Maria. Magbabalik po ang Family Rosary Crusade makalipas ang ilang paalala.